Let's pray po. Aming Ama, kami nagpapakababa na may pasasalamat sa aming mga puso. Muli bigyan mo kami ng araw upang pakinggan ang iyong tinig mula sa inyong salita. Kami dumadalangin sa inyo na tulungan mo kami at masaliwa sa amin ang inyong salita. Maparangalan kayo. Makilala namin kayo. Maging maliwanag sa amin, Panginoon, ang inyong pagkatawag sa amin. Kaming lahat na narito ay nagsusumamo. At yan yung inyong salita ay mag-silbi sa amin, lakas at kalusugan, kaliwanagan sa buhay namin bilang mananampalataya. Tulungan mo rin ako sa aking pag-share. Sa malaking pribileyo, muli lagi ang pagkatid ng inyong salita. Maasa po ako, Panginoon, sapagkat sinabi mo na hindi mo nalilimutan ang mga tao nagtitiwala. Maasa sa inyo. Through your Son, Jesus Christ, this we pray. Amen. Wala tayo. May first timer tayo. Wala naman. Nakalipad na si Mia. Nakarating na po siya. Australia po, no? Australia po. Last part po ito ng ating pag-aaral, Christian Warfare, part 12, part 3, last. Itong breastplate of righteousness. Pag naririnig niyo po yung salitang righteousness, ang Tagalog po nito ang katwiran. Ano po yung pumapasok sa isip ninyo? Pag naririnig ninyo yung salitang righteousness. Meron po bang dating sa inyo sa ito? Lalo na kaming matatagal na. Naalala nyo yung 6:33 ng Matthew? Gas-gas yun, di ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. At naiintindihan. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po ba na kung tayo totoong Kristiyano, isa sa pinaka-importanteng kataga sa Bible ay ang salitang righteousness. Kaya kung man nasabing Kristiyano ko, nung yung salitang katwiran, ay masyadong may kaka-impact. Hindi lang din. O manin ha. Kasi pag sinabing katwiran, kaligtasan, mag-asawa yan eh. Synonymous. Pag sinabing righteousness, salvation, the knowledge of God, hindi ko sila pwedeng papaghiwalayan. So, sa akin, nasa dibdib ng Kristiyano yan. Ang gagawin ng Kristiyano ay breastplate of righteousness. Sinabi niyo po sa kanyang mga kapwa Hudyo. Sabi niyo, ito mga kapatid, ito, gusto ko silang ipanalangin na sila'y maligtas kasi napakasigasig nila sa Diyos. Kaya lang yung kanilang kasigasigan ay hindi batay sa kaalaman kasi sabi niya, sila'y mangmang sa katwiran ng Diyos. Pag binasa po niyon, bakit kayo po, nagyan pa lang yung tao, masigasig yan kay Diyos, posibleng ay ligtas. Uling, mangmang siya doon sa salitang katwiran. Basahin nyo lang sa bahay yun. Kasi nandito tayo sa final round ng pag-aaral na ito. Alam niyo ba ang tanging solusyon sa lahat ng problema ng daigdig ay righteousness? Hindi ba alam yun?
sa lahat ng problema ng daigdig, isang solusyon. Ano yun? Righteousness. Katuwiran. At pag sinabing bansa, magsisimula ito sa individual, sa bawat isa. Alam niyo ba, sa harapan ng Diyos, kung ano yung kanyang pinagmamalaki? Jeremiah chapter 9, 23-24, anong sabi niya doon? And I quote, huwag ipaghambog ng taong marunong ang kanyang karunungan. Huwag din ipaghambog ng isang makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. Huwag din ipaghambog ng mayaman ang kanyang kayamanan. Subalit, sino mang gustong maghambog, ay ganito ang ipaghambog. Ano yon? Na naunawaan niya at nakikilala niya ako, na ako ang Diyos. Sabi diyan, na gumagawa or practices steadfast love, justice, binanggit yan, katuwiran or righteousness. Ganun po ba kung kayo po wala? Bakit mahalaga yung righteousness? Hindi. Balo po yung muli sabihin righteous kay ba't mga punto? Matulid. Taong matulid, taong banal. Taong righteous. Tignan natin ang sinasabi ng Bible. Proverbs 14:34. Very relevant itong talatang ito sa panahon natin. Ano sinasabi rito? Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkut yan. Kapilan niya po maging dakila yung mga bansa. Puta pong edukado na rin tao, pagbaan tao, malakas yung militar nila, or political power, or economic power. Hindi ba pag sinasabi natin superpower yan, magandang bansa dyan, lagi natin naisip mayaman kasi. Pero biblically speaking, ang isang bansa ay natatatag kapag matutuwid yung mga tao. First things first, being leaders, ang poreng tao. Ang isang bansa ay nagiging dakila sa paningin ng langit kapag ang mga leader ay umakto sa integrity, justice, obedience. Ganon din ang sariling bayan. Bali po yung bansa daw, bagsak yan. Bali yung problema ng Pilipinas. Magagaling Pinoy mayaman tayo sa kalikasan. Madaling matuto yung mga Pinoy. Pero bakit ang Pilipinas, ang layo, let's say Singapore, let's say Japan. Bakit gano'n? Bali yung problema ng Pilipino, yung Pilipino ay matulid. Walang katwiran. Nakayawa na ako. Una-una yun, yung leaders lang. Ngayon naman ako, magdarmlo. Naintindihan niyo yun? Hindi pwedeng tumatag ang gobyerno kung walang integrity, kung walang katotohanan, kung walang katuwiran. Ba't ko sinasabi doon? Di ba nagpipray tayo? Alam niyo ba, darating ang Panginoong Jesucristo, ito yung kanyang itatatag. Alam niyo ba, ito yung problema ng daigdig, problema ng individual, problema ng bahay, walang katuwiran. Alimbawa, nilitisan din yung dating presidente Chudahiga, tama na mainstream ng balita yan. Bakit? Tatagalan na rin. Katuwiran. Basta na matanda mo, dadalan niyang proseso yung dating presidente. Bilib ako sa ICC. Bakit? Tambing-tambing hatulan. Remember this,
Hindi pa guilty yung ating presidente. Dati. Pa guilty. Hindi niya. Hindi siya guilty. Hindi pa. Bakit nakakulong? Proseso yan. Tinitimbang, sinasakot, nililipis, pagalingan ng abogado. Kayo sa makiramdam ka rin pro or anti. Makinig kayo sa mga mahuhusay at parehas na magagaling ng mga tao. Ako pro Duterte, ako anti-Duterte. Alam ko yan. Ako pro Marcos, ako anti-Marcos. Alam ko yan. Ngayon, ba't ko sinasabi ito? Kasi ang topic ko, righteousness. Sabi ko kaya kayo last Sunday, baka ano mo tukin din yung dinerta mo, kalarap. Yan, I may be wrong, ha? I may be wrong. Palagi ko lumbugi yung liditisan na ngayon. I may be wrong. Nakikinig lang ako. Hindi ako pro, hindi ako antay. Sabi ko, dumi. Magaling yung abogado, ha? Mataas yung bayad na. Kaya lang, pagkatutuan niya yung sabihin, righteousness, matoda siya. Now, bilang Kristiyano, mali yung sabihin maka-Duterte, mali ito. Makano ka? Makasakatuwiran ka. Yun ang Christian. Ka-Kristiyano nung maka-Duterte ka, ali ka. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, mali. Ganun ka rin? Why? Righteousness. Katuwiran. So, hindi siya guilty. Ano siya? Proseso yan. Sisement na yan. Alam niyo naman yan, na nakikinig kayo. Baka marunong pa kayo sa akin. Ang gara, ang ganda proseso. Hindi tambing-tambing, baksat na yung ato, lagi. Titingnan nila kung talagang guilty, may nangyari, may ebidensya. Kailangan talagang lapatan ng parusa. Ano yun? Katuwiran yun. At sabi ng Ecclesiastes, sabi ng Psalm, kapag sa isang pamumuno ay umiira ang katarungan, uunlad yung bansang yun. That is the point. Tatayo ka talaga sa kay Satanas kapag ang dibdib mo ay nakabaluti. Kasi sabi niya, ang katuwiran ang atag ng bansa. Ang katuwiran ang nagtataas ng bansa. When those leaders in each people act integrity, katapatan, kalinisan. Natatawa ako kay Guanzon. Kilala si Guanzon. Yung tomboy, yung abogado. Nag-expose yun eh. Nagkaiwalo track record doon. Alike. Kasi mga opinion naman na. Sabi na nag-interview sa akin, hindi ka ba natatakot? Kasi i-expose ko yung mga leader. Sabi na, ba't ako matatakot yan? May magnanakaw yan. Ba't ako matatakot yan? Magnanakaw lang yan. At yun, right. Ang hindi ko lang sabihin, kahit sino, kaya itong leader, pag talagang mali, mali. Naintindihan niyo ako? Kasi righteousness, lalong-lalo na kapag Christian tayo. That is my point. So, gusto niyo ang ating bansa ay maging matatag? Ano yun? Katuwiran. Kung napangarakaling sabihan ko, kasi yan yung issue ngayon yung panahon tamo. Okay, sabi ko sa inyo, kayo ba nagdaman yung Pilipino kayo? Sabi ko, tumanda ako sa bansa ito. At talagang martial law. Kaya talagang muri dating Marcos. Muri ko yung Aquino. Kanita na eh, kanita. Kasi nakikinig ako ng speech. May substance, may relevance, may truth, may tapang. Pero mas malala yung bansang ini. Kasi yung panahon ni. Yung bansang ini,
alanta talaga kinutulog. Nung nimimuri ng politiko, makanyang yun, divided yung sa kini ka. Wait, kaya. Budol-budol, hanapin. Divided yung bansa. Ay, masan? May tayong institution. In Senado, in Kongreso. Magagaling yan, ha? Sabihin ka na magaling. Na problema na, eh namang galing Alam matulin. Sabi natin, Miriam Santiago, kaming mga taga-UP, magagaling kami. Kaya lang ito yung problema ko sa akin. Sabi ng Miriam Santiago, magaling na. Tuwid ba? Sabi ko, di nga po gagawin rin Alam nga maglaram. Abo nga. Ito, buri gustong pek, sabihan na ako ng tao, ang paano naman ko? Kaya ako bubolan. Gusto ko pag kinausap ko ng leader ko, yung nararamdaman ko talaga. Nararamdaman ko siya. Kasi leader ko siya. Ayan ang ginagawa. Puro bola puro laram. Dahil yan ang gusto ng tao. Natutuwa. Anong ginawa ng Diyos? Marcos Sotero, hindi pinag-away. Ako, ang diting ang video. Unity team, okay. Kasi pag nagtagumpay kayo, yun na rin. Nag-away, ayan ang nangyari. So, naintindihan niyo ako? Ikakadang dating presidente, iya pag guilty. Pero proseso. In situation. Kasi nga, ang tinitimbang doon is righteousness and justice. Ang magpapasya dyan, hindi ako, aliwado yung abogado, in korte. At kung ano man yun. That's the point. Basta na ay Matthew 5:6. Okay. Yan ay salita ni Jesus Christ. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ano yung ibig sabihin ng sapagkat sila'y bubusugin? Yung buri mong i-bless na kaning Ginoo. Huwag mong hanapin yung masaya, hanapin mo yung matuwid. That's the point. Kaya ang Bible, istong inuna mo, direkta, yung maging masaya ka kaysa kayong matulid ka, magkamali ka. Whenever you put happiness before righteousness, bagsak ka. O yan yung gagawa ng tao. Buriin na, masaya. Buriin na, entertainment. Eh na pag nasan tao yung maging matulid siya, pagkayanin ni Diyos. Kaya ang Bible, ay hindi niyo po, kasi sabihin tamo po Diyos, ang Diyos gusto niya maging banal ka, matuwid ka, kaysa masaya ka. Imbang maging masaya, ay na plano ng Diyos. Yung masaya, bunga niya yung katuliran. Hindi siya resulta. Mo tabing-tabing pahinto na ning maging masaya ka. Ang hanapin mo, seek ye first His kingdom first. And His righteousness. And all these things. Ano yung all these things? Ganun yung kailangan mo. Ngayon ko na ko, ano ba, uhaw ka ba sa katuwiran? Mo maburit ang maging kalugod-lugod ka kay Diyos. Ay, ito rin yung kilala ng Diyos. At makayalay niya yung biya mo, king isip, king salita, king lalakad ka talaga kay burin ng Ginoo. Yan ang kay-bless ng Diyos. That is the point. Ang unang hinahanap, hindi yung blessing. Sana i-bless na ako. Aliwa pa ito. Impayin ito mo. Makanani yung biya mo, makayalay niya kay burin ng Diyos. Ayan o. At sila'y, what? Bubusugin. Kanya ako pa Kristiyano, hindi ako mahilig ko kay Ginoo. Bisa ako maging masaya. Kanya, buri ko yung bisyo. Hindi ko pare ko, pare, bisa ako maging masaya. Agyang bang,
Siyempre, kilala yung Ginoo eh. Ang Panginoon, gusto niya rin maging masaya ka. Kaya lang, based doon sa righteousness. God wants you to be holy rather than to be happy. Baluyo yung Bible, yan naman taning success in biyanan ng Diyos. Burinig din maging banal ka. Maging totoo ka, maging matulid ka. Hindi ba yan ang Bible? Ngayon, yung happiness. Happiness, resulta niya ito. Istungi ka, lalakad ka king Ginoo. Pwedeng yung Diyos na naka-bless. Hanapin, seek ye first. Ano yung sabihin ng kingdom? Pag sinabi natin kingdom, may hari. Pag sinabi natin hari, namumuno. Focus on God. Seek ye first. Okay? Then all these things shall be added. Ba't mo yung blessings material? Dagdag mo eh. Ano na Panginoon yun? He will bless you. Ngayon, uhaw ka ba sa spiritual? Uhaw ka ba sa kabanalan? Uhaw ka ba na makilala mo ang Panginoon? Nasundin mo ang kanyang palatuntunin? Nahanapin mo ang kanyang kaharian? Nabigyan mo siya ng kaluguran sa iyong buhay? Doon ka ba uhaw? Ang ba hinahanap mo sa buhay? Then God bless you. Kasi sinabi ko na din kayo, yung problema ng mabilo kaya ito, may itong may solusyon. Nano? Righteousness. Then susunod nun, nakita natin yung kamay ng Panginoon. Biblical naman ng Diyos, magpalaya. Totoo ito. Siya ay nagpapala, siya ay sumasagot. Siya ay nangangako. So, sabi ng Bible, isuot ninyo ang baluti ng katwiran. Righteousness. Seek ye first His kingdom. Baloy 1994 ata. Hinabis ako magpastor. Hindi tayo sakit ko ata. Minuli ko kami. Lord, pag hindi mo, kinumpirma yung house ko, magbalik sa Fernando. That was 1994. Kasi ko sakit itang mag-serve kayong ginitang alakang vision. Yung balo ng kausada. Kasi mo kasakit eh. Bengi, makalukluk ko doon sa amin, sa barrio. Biklot yung Bible. Kamukulot yung Bible. Kasi manya itong confirmation kay Diyos nung kausana ko. Nung kausana akong... kasi may garon pastor eh. Aliwa ako profession eh. Ganon ako dati. Ano lang ako eh, puro self-study. Alam, mag-disciple ka na ako, alam, magpalakas ka na ako, alam naman tabi, alam, bituturo ka na ako. Andito na yung experience ko kay Pastor. Alam nga courage, alam dini. Ako nga. Din na itang punto, siyempre, hindi. Binuksan ko yung Bible, Lord, saan mo ko, alim mo ko? Bakit ka science? Manyat ko pang science physical. Gusto nga tawag yung battery na ini. Yes. Kasi andita na ako eh. Gusto nga yung battery na ini, kaya nabukin yung bulang eh. Andita na ako kagro. Biglat kayong Bible. Dala na ako ng Ginoo at kakuinin eh. Kakuin karoon na sang giin. Dala na ako ng Ginoo kaya Isaiah. Ano ng Ginoo ka ako, karen, para ka ako, andita yan. I have called you in righteousness. Oo. Kinahayang ko. Parang nilindol ako. Kasi alam ko, message sa akin yun. Akakit ng Ginoo, imbi ako talagang natulid na. That's the point. Yes, nag-serve, nag-preach, ganito. Pero marami nakikita ang Panginoon na itutuwid sa buhay ko. At mula na yung salitang righteousness, I have called you in righteousness.
Synonymous si daging kabanalan sa lahat ng bagay. Na bago tayo magkomunyon, puntahan natin ang Acts chapter 17. Okay, dito tayo sa talatang 31. Okay? Ito sinasabi ng Bible. Gawa, Kabanata 17, 31. Bago tayo magkomunyon. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na what? Magsisi. Ang ibig sabihin ng panahon ng kahangalan, mga Gentile, huwag mong panahon ng idolatry, akiche, ingino ay mabilis bukom, magtsagayo. Hindi kaagad-agad ang Panginoon magpaparusa. Ali ay atitay Diyos. Pansinin niya, pangaras kayong pamagparusa, mabagal yun. In Diyos. Pagdating sa mga bagay na yon, nakita nyo, God overlook the time. Nung mga panahon na yun, makikita natin ang Panginoon, nakikita niya kasulan. Baka ikapagpasensya ka ng Diyos, baka ikakyan, kapag nagsisi, baka ikakyan, makiradam ka, ikapaseryoso, paninayan na ka ng Ginoo. Naintindihan niyo yun? So, ang Panginoon, makita mo, binibigyan ka talaga ng time. Binibigyan ka niya ng oras, paano? Para ikaw ay maligtas. Para ikaw ay makakilala sa Kanya. At ginamit na yung pisasabihan na mo, meron ng problema niya ato ng tao. Tandaan niyo po, ignorante niya po kay Diyos. Kamangmangan. Mangmang niya yung tao kay totoong Diyos. Amin ang ko'y tayo sa sarili ko, niya kaya makikilala yung Ginoo. Ignorante ko kay totoong Diyos. Ngayon, ayon dito sa ating binasa, pero ngeni, ngeni. See, winning time. Ngeni, ano ng Bible? Ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao na ano? Magsisi. Naano po rin sabihin pa magsisi? Sabihin pa magsisi, change your mind. Change your way of thinking. Kaya mag-illustrate ko kayo lalakad ko makanya, nilakad ko. Buri sabihin pa magsisi, mag-about face ko, tugi ko kay Diyos. Doon ka rin nga magsising tao, baywan mo yung lifestyle mo. Baguhin mo ang takbo ng uri ng iyong pamumuhay na hindi umaayon sa Panginoon. That's why na-remind na kayo, nung makarano kahalaging mag-meditate yung Word of God. Mag-meditate yung Word of God, nakilala mo sa lesson, ginuking kayo. In meditation, Bible reading, blessing yan, gift yan. Bakit? Totoo naman yung isip na ng Diyos. Seeking God. You haven't in meditation or Bible reading. Kung gusto mo talaga na mabago ang iyong isip, yung problema ng tao, yung mind. Yung mind na, pansin na, kaya kung hindi ko ditinito yung isip, yung mind ko, mag-iisip na buta. Kapansin, tayo tama naman. Di ba rin yun? The spirit of your mind. Kaya nga, pag binasa ninyo ang Romans chapter 12, ialin ninyong yung sarili sa Diyos, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mga bago kayo ng pag-iisip. Ing magsisiyabi nitang, buri, namayon niya kay Diyos. Nakita ko kasi naramdaman ka rin tao. Magkulang. Kapilan ka magsalitang yan na magkulang. Kapilan. Dapat yung sabihin mo, Lord, magsikap ko.
And I know you will be with me. It is God who works in me. Pag-obrahan na ako ng Diyos. I-align na ako ng Ginoo. Ituro na ako ng Diyos. Kaya, in Diyos siyang gawa ka dito. In Diyos siyang gawa. In grace. Kaya, yung magsisiyapi dito, papalitan ko ang uri ng buhay ko. Wala akong discipline. Okay? Ako prayerful. Ako makababad kayong word. Pag nakikinig ako, yung understanding ko, yan, kailangan na rin mga repaso, kailangan na rin mga talik na rin tornilyo mo. At hindi ka agad-agad yan. Bakit? Sabi ko nga sa inyo gusto ng Panginoon na i-bless ka Gusto ng Panginoon na makita mo na siya yung kailangan mo sa iyong buhay. So, makanano ka impuri sa mga magsisi, palitan mo imbulok mo analiwa ka lifestyle. Kasi lahat tayo ay lumihis. Basahin ang Bible. Ilakad ko dati, lakad papalayo sa Diyos. Kauliti sa libutan. Beto kung naula sa inyo. Mahilig ko barkada, mahilig ko iting saya ako. Kanitay ni. Kaya kilala yung Diyos. Kung bakit pa magsisi? Namin ako pa dito ng judgment. Dahil mahabangin ang Panginoon. So, ako, ikayo, sana ko ng Ginoo magsisi. Imong Paraiso, imong San Fernando, imong Pilipinas, lahat ng kulay, lahat ng uri, dahil kayo katang senador, dahil abogadong din, dahil pinunguta mo, kailangan lang magsisi rin. Bakit? Kasi, pigtsagaan na ng Diyos, anit ng panahon na ito. Pero sabi na Kenny, pansin itang susunod na verse, aliwayo. Ano sabi niya sa susunod na verse? Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan. Ayon sa katuwiran. Again. Mo laging aldo. Okay, ekpat ng tingin ng yan, papanawan. Mo laging aldo. Hindi lagi ang araw sa'yo. Darating ang araw, kaya nga, He has fixed a day. Layo po rin, Denny kikatang, Denny mga kulong. Denny, panahon na hindi. Dintang na yung panahon daw. Hindi din nyo po ito. Denny kibuloy. Arrogante dati yan. Although, then, ala ba may berdig din? But boy, di na may panahon daw. And your time will come. Sige, gawin, buri mong gawin. May nga sinula rin yung politiko tamo, kaya yabang kaya salita. Baliw naman din words. Tapos ang datang itang mo, sabi ko, o yan yung abogado na ng Pilipinas, padala mo kay Presidente Duterte, haligtas ka rin Dahil yung abogado. Why? Nakuha nga. I am not anti. Sabi ko, your time will come. Your time will come. That is why this is the day of your salvation. This is the day to serve God. Everything is vanity except to serve God and to love Him alone. This is your day. Time to repent. Time to be serious. Kaya nga ba, padamig magpiyak ko. Nung nga kamati, dating Ginoo. This is your time. Kasi dating Ginoo individual. Kaya nga, lahat ng tao, lahat ng kinapa, lahat ng pamilya, anong tawag niya? Magsisik kayo. Lagi mo naman sabihin kayo Ustaitang God loves you unconditional. Ito. Kalugurahan ng Diyos din tao. Pasisya na ko. Buri mo sabihin, nagyang nanggawan mo, kalugurahan na ka ng Diyos, magsisi ka. Buri mo sabihin dito, although manugod yung Diyos, pero saan na ka to repent? Repent, magsisi ka kanyang kasalanan. Lahat tayo lumihis. Ito yung kanyang panawagan. May atulan yung kasalanan.
Unong tindawa, tinang kasalanan, nakakagad mo. Ala na kang forma, paano mo, datang yung dog, yung kaya, agyang na sa bed, kaya kilala Kristo, kung susunod ka, kung tugi kaya kayo, datang nga do, panagutan mo kayong gino yan. Your time will come. Sabi sa niya, idili mangyari ang magmaralon. Dati ang makakulong. Ang yung nasa nila, dintang yung orasyon. Politika, sabihin kaya mo kayo, basing kaya pa mag-aral. Kasi, he has fixed day, darating ang araw, huhukuman niya ang sanlibutan. O tatangi Kristo Geti, tatagning righteousness. Ang bagong langit at bagong lupa, 2 Peter chapter 3, verse 13, I will create a new heaven and a new earth. Balo yung data kaya to? Kung nano ya? Mamugad ka rin ng katuliran. Wala na kasalanan. Basta ni 2 Peter. Sabi ni Bible, lahat ng makikita natin matutunaw yan. Hanggang sanding, hanggang lagoy, hanggang pansamantalang bagay, hanggang material, lasawa na ng Diyos. Kasi uli na ng kasalanan. And anong matitira? Basta ni 2 Peter. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na kung saan nananangan ang katuliran. Nung Christian ka yun, bago mo maintindihan mo na yan ang galing kasalanan, buriin Diyos katuliran, kabangalan. So, nung magsisigaw, dati, namin, magsisisigaw, babaguhin mo ang uri ng iyong pamumuhay, ng iyong isip. Then, ano yung Bible? Sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Okay. Sino ang ibinigay ng Diyos na lalaki para maging katuwiran natin? Para sa ganon, sa pagharap natin sa Panginoon, hindi kasalanan ang makikita niya. Ano makikita niya? The righteousness of Jesus Christ. I say this with reverence. Kung tatakot naman ngayon Diyos. Bakit? Di na akong malan eh. Di na malan. In Jesus Christ. Marco, baita mong mayari, pakita naman itong third verse na ng Solid Rock. Di ba kinakanta natin ito? Yung fourth yata, no? Fourth. Ayan, no? Yan niya po. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found. Kanya po. In him my righteousness alone, faultless to stand before the throne. Itangan, maratakin trono. Hindi gusto ngayon kiti Kristo, akit na yung kasalanan mo. Ganita na katulad. Ngayon, kung tayo mananampalataya, tinanggap natin si Kristo, nagsisi tayo, alam niya po, in him my righteousness alone. Faultless to stand before the throne. Tatayo ako na walang kapintasan, hindi ako hatulan, dahil walang namamagitan, bala yung mamagitan ka ako po kay Diyos, and a sin, Christ. Christ. Sa isang tao na hindi kumilala at tumanggap kay Kristo Jesus, o hindi Diyos, o hindi iya, naning kalimutan, sin. Yun ang makikita lang ng Panginoon sa araw ng paghukom. Pag hindi si Kristo, ingakit na kay Kristo, sin. Bakit? At wala na katawag din kayang katuliran eh. In word, righteousness, 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 righteousness. So ito yung baluti natin. Sa pagharap natin sa Panginoon, nakadamit tayo ng tamang damit, si Kristo. Dahil yun ang ibinigay ng Panginoon. Last verse, 2 Corinthians 5:21. Isa sa pinakamagandang talata. Ayan, para sa ating kapakanan.
Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Bakit? Upang tayo sa Kanya maging katuwiran ng Diyos. Balik po ba tayo mag-pray? Yung lawihan ng Diyos kay Kristiyano, matulin. O ito po yung katuliran na sabihin kayo, matulin. Righteous, just. Mo matanggap, kaya ka sarili. Of course, kaya ka sarili. Alita naman Pero ano din kaya ng pag-aralan? In Him, we might become the righteousness of God. Sino ang tumawag na matuwid ako? Ang Diyos. Through His Son, Jesus Christ. So, ngayon ang tiniyakan niya. Ingat mo ngayon, bisa sabihin, kaya righteousness, dalawa ang nilalaw niyan. Justification, kaya naka-guilty. Sanctification, lumakad na ka man yan, kayong kabanalan. Iwasan mo yung kasalanan. Ano yan ang lalakad niyang katuliran? Lahat ng anyo ng kasalanan, anumang forma, anumang gawa, iiwasan ko. Bakit? Kasi nga, ito yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Nabuhay ng ginumi, kasala ka. Gusto ng Panginoon, mamuhay ka sa katuwiran, sa Kanyang salita. See? Pagka tayo nagkasala, kahit sa isip lang, ikumpisal natin yun. Bakit? Ayaw natin na merong namamagitan sa atin, sa Diyos at sa atin. Gusto natin makakilala ang Panginoon, maging close, maging katulad namin ang Panginoon sa buhay natin. Yun ang righteousness. Ngayon nangagawa ng demonyo, kaya nga po, ang lalakad yung katuliran. Meron ba? Yun ang Christian warfare na sinasabi natin. Kasi lumalakad tayo sa katuwiran, yung wangis ng Diyos. Kaya sabi ko kayo, alam niyo ba, ang gustong makita ng Diyos sa'yo? Yung kayang sarili. Yan ang ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Anong wangis? Kabanalan at katuwiran. Bali yung solusyon para tayo makalakad sa katuwiran. Hindi. Diligan na kanini. Kapag ang Biblia ay diniligan ka, ay naku, may tutubo sa'yo. Para itong tubig na galing sa langit, pumapatak sa tuyong lupa, at pagkatapos, nagbibigay ito ng luntiyang halaman. The Word of God. Ito ang ginagamit ng Panginoon para tayo'y ma-align sa Kanyang sarili. Let's pray. Thank you po, Lord. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Kailanman ay hindi naging posible sa tao kasi maging matuwid sa inyong harapan. Pero dahil kay Kristo, ay ginawa niyo posible. Yung pangangailangan namin tunay, ikaw ang nag-provide. Si Kristo ang pwedeng maging damit namin, Panginoon. Yun ang sinabi mo sa iyong salita. Siya yung nagbayad, ito nga po, inaalala namin ngayon, ang kanyang kamatayan sa krus. Na dahil sa Kanya, natubos kami. At dahil sa Kanya, nadamitan kami ng katuwiran galing sa Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi mainip sa mga pagpapala sa iyong sagot, kundi magkaroon kami ng kauhawan kung paano kami magiging matuwid sa aming pamumuhay. Sa dila, sa isip, sa galaw, maiwasan namin lahat ng anyo ng kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ang tagal po, minsan. Gusto namin magbunga, lumago. Gusto namin, Panginoon, na makita yung wangis sa'yo. Katulad nito. Tingnan mo kami, Panginoon, sa bagay na ito, maintindihan namin itong salitang napalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Uhaw kami kung paano kami lalakad pa sa inyo. Kung paano kami lalakad sa iyong katuwiran. Tulungan mo kami sa aming kahinaan. At gamitin namin ang mga means of grace na ibinigay mo sa amin upang kami ay patuloy na pagharian mo at lumago sa aming pananampalataya. Ituwid mo kami sa araw-araw na buhay namin, lahat ng galaw namin, sa bahay, sa labas.
Kasi pinag-aralan namin, Panginoon, itinataas ang isang bansa kapag ang katuwiran ay nag-ahari. At kami po isang bansa. Nagsisimula ito sa amin, sa aming pamilya, sa bahay, sa bawat lugar. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang principle ng Bible na kung paano napakahalaga ng katuwiran sa isang tao. At maraming pong salamat. Sa iyo namin matatagpuan yun. Lord, we long to be righteous, we long to be holy. We want to be like you, to be like Christ. Mangyari nawa po sa amin ang sinasabi ng Matthew na kami magiging asin at liwanag sa mundong aming ginagalawan. Saan man kami naroon, sino man ang aming kasama, hindi namin nako-compromise ang iyong salita, kundi tulungan mo kaming manatiling tapat at lumalakad sa inyo. Sapagkat Jesus is Lord sa buhay po namin. Natapos po namin itong pangalawang pyesa ng baluti. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tatlong serye na ginugol po namin sa lugar na ito upang aming pag-aralan itong breastplate of righteousness. Yes, ngayon namin makikita na napakahalaga nito sa buhay namin, Panginoon. Ang mabihisan ng katuwiran ito. In Jesus' name, please we pray. Amen.